Alam niyo ba, hindi lamang basta tips ang aming ibabahagi. Kundi mga simpleng life hacks na siguradong makakatulong para maging better version ang iyong sarili. Akala kasi ng iba, sasawag sa may mataas na grade. Yung marami kang followers, malalaking achievement. Pero teka, hindi lang yon. Success din ang tawag sa marunong kang mag-alaga sa sarili mo at makitungo sa ibang tao. Kaya ngayong araw, tatlong bagay ang pag-uusapan natin. Una, emosyon. Pangalawa, pisikal na kalusugan. At pangatlo, moral at spiritual na buhay. Ano, ready na ba kayo? Tara! Unahin natin ang emotional development. Alam naman natin na tayong lahat ay nakakaranas ng stress, pressure, puyat, o kaya'y mga aktibidad na nakakapagod. Lalo na kapag tayo ay estudyante. Pero, normal lang yan. Kapag sobrang bigat ng ating pakiramdam, ano nga bang dapat gawin? Hindi magpahinga. Tama! At saka makinig ng paborito mong musika at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Okay, boyfriend. At ang lahat ng yun ay makakatulong sa iyo. At tandaan, okay lang aminin na hindi ka okay. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi sign yan na inaalagaan mo ang iyong sarili. Kapag natuto tayo mag-manage ng ating emosyon, mas kalmado tayo, matatag at handa tayo sa mga hamong araw-araw. Ngayon naman ay pag-uusapan naman natin ang physical development. Alam naman natin na ang ating katawan ay nagtatrabaho, kaya dapat alagaan natin ito ng mabuti. Hindi naman kailangan na intense workout ng ating katawan. Walking o kaya jogging ay sapat. At saka hindi kailangan ng higpit na diet. Simple lang. Kailangan lang natin ng sapat na tubig, sapat na tulog, sapat na pagkain at masustansyang pagkain o kaya'y maging active palagi. Dagdag pa rito, ang stretching rin ng ating katawan ay nakakatulong para sa pagkakaroon ng magandang postura. At alam niyo ba, ang pagkakaroon ng magandang postura sa ating katawan ay mas nakakadagdag ng kumpiyansa sa ating sarili. Kapag healthy tayo, ganado tayong mag-aral. Nakakapag-focus tayo sa mga gawain na ibinibigay ng guro. Nakakapag-participate tayo sa mga uri ng mga aktibidad. Sa trabaho naman, nakakagalaw ang ating mga kalangan. Nakakaiwas tayo sa madaling pagkapagod. At nakakapagpa-share tayo, kagaya na lamang sa pagpunta sa iba't ibang lugar. At panghuli, ito yung moral at spiritual development na kung saan ito yung pagiging mabuting tao at paggawa ng tama kahit wala namang nakakakilala. Ang simpleng mga bagay tulad na lamang ng pagiging matapat, pagrespeto sa ibang tao, at pagtulong sa mga nangangailangan, at ang pagsabi ng salamat at ito. Ito ay nagbibigay talaga ng impact sa atin. Para sa iba, ang pagdarasal at ang tahimik na pagninilay ay nakapagbibigay ng peace of mind o focus sa ating isipan na kung ano ba talaga ang mas mahalaga. Sa huli, maaaring makalimutan ng ibang tao ang ating sinasabi, pero hindi nila makakalimutan kung paano natin sila tinrato. Kaya tandaan, ang pagiging better version niyong sarili ay hindi instant. Ito ay nagsisimula sa kung ano ang pinipili mo sa araw-araw. Alagaan rin ang emosyon, alagaan ang katawan, at huwag kalimutan ang kabutihan at respeto sa kapwa. Ang tunay na growth ay hindi pagiging perfect. Kundi ang pagkatuto at pag-improve kahit kaunti lang sa ating bawat na araw. Sana ngayong araw ay may natutunan kayo at nagbigay kami ng panibagong kaalaman. I just had to let you know you're